Mga kababayan, kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, huwag ninyong isasara ang video na ito. Dahil ngayong Mayo 2026, may isang napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman at ang hindi ninyo ito malalaman ay maaring magastos sa inyo. May 5,400. Oo, narinig ninyo ng tama. At ang tanong ngayon ay, ikaw ba ay isa sa mga maaring makatanggap nito? O baka naman may bawas na hindi mo alam? Manatili kayo at pakinggan ang bawat salita sa video na ito dahil dito namin ipapaliwanag ang lahat, kung sino ang kwalipikado, kung kailan ilalabas ang bayad, at kung ano ang dapat ninyong gawin ngayon mismo. Ito ang hindi alam ng marami. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit maraming pensyonado ang nagugulat sa kanilang resibo o mas malala pa, hindi natatanggap ang kanilang bayad ng buo. Maligayang pagdating sa ating programa. Para sa mga bagong manonood, ito ang inyong mapagkakatiwalaang channel pagdating sa mga update tungkol sa pensyon, benepisyo, at karapatan ng bawat retirado at senior citizen sa ating bansa. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyari pong pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita. Ngayon, sama-sama nating talakayin ang isang napakahalagang paksa na direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat pensyonado sa Pilipinas. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang Hey 400s na ito ay hindi isang bagong programa o espesyal na benepisyo mula sa gobyerno na biglang lumabas. Ito ay ang katumbas na halaga ng ilang partikular na sitwasyon na maaring maranasan ng isang pensyonado ngayong buwan ng Mayo 2026. Una, kabilang dito ang mga pensyonado ng SSS na ang buwanang pensyon ay nasa pagitan ng 4,000 hanggang 4,200. At ngayong Mayo, kasama ang kanilang regular na bayad at ang posibleng adjustment na matagal nang hinihintay, ang kanilang kabuang matanggap ay maaaring umabot sa 8,400 para sa isang buwan. Pangalawa, para sa mga GSIS pensyonado, lalo na sa mga nakatanggap ng retirement gratuity at kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension, may mga kaso kung saan ang kanilang combined na bayad, kasama ang cost of living allowance o COLA adjustment, ay maaaring umabot sa halagang ito. Ngunit narito ang mahalagang bahagi na kailangan ninyong marinig. Hindi lahat ay makakatanggap ng buong halaga. Bakit? Dahil may tatlong pangunahing dahilan kung bakit maaring mabawasan o maantala ang inyong pensyon. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi buo ang pensyon ng maraming miyembro. Kung kayo ay may natitirang utang sa SSS, halimbawa salary loan, calamity loan o emergency loan, ang bahagi ng inyong buwanang pensyon ay automatikong ibabawas para sa pagbabayad ng inyong utang. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 4,200 at mayroon kang aktibong salary loan na may buwanang amortisasyon na 500, ang iyong matanggap ay magiging 3,700 lamang. Ngayon kung sa loob ng 2 buwan ay napatong ang inyong bayad o kadati ay naantala, ang inyong matanggap ngayong Mayo ay maaring paus 400 bago ang bawas, ngunit 7,400 pagkatapos ng loan deduction. Para sa mga GSIS pensyonado, mas malaki pa ang posibleng bawas. Ang GSIS ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng pautang, consolidated loan, emergency loan, restructured loan, at lahat ng ito ay direktang ibinabawas sa inyong monthly pension. Kaya nga napakahalagang malaman ninyo kung mayroon kayong natitirang utang at magkano ang bawas bawat buwan. Ang aming payo, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at humingi ng statement of account para malaman ninyo kung magkano ang inyong aktibong utang at gaano pa katagal bago ito mabayaran ng buo. May isa pang mahalagang update na hindi alam ng marami. Ito ang tinatawag na clawback or offset provision. Kung sa nakalipas na mga buwan ay nakatanggap kayo ng mas mataas na pensyon kaysa sa dapat, maging dahil sa sistema error, maling computation, o maling kategorya ang na-apply sa inyo, ang SSS o GSIS ay may karapatang bawiin ang labis na halaga sa inyong susunod na mga bayad. Hindi ito multa, hindi ito parusa. Ito ay proseso ng pag-aayos ng record upang masiguro na tama ang lahat ng bayad. Ngunit narito ang bagay na dapat ninyong malaman. Dapat kayong abisuhan ng SSS o GSIS bago gawin ang clawback. Dapat may sulat o opisyal na notification na ipapadala sa inyo bago bawasan ang inyong pensyon.
Kung biglang bumaba ang inyong pensyon ng walang paliwanag, huwag kayong mahiyang tumawag o bumisita sa opisina para alamin kung bakit. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan at may karapatan kayo na malaman kung bakit ito binabago. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong gawin taon-taon. At maraming pensyonado ang nagagalit dahil biglang natigil ang kanilang pensyon nang hindi nila nalalaman na ito pala ang dahilan. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang proseso na ginagawa ng SSS at GSIS upang matiyak na ang pensyonado ay buhay pa at karapat-dapat pa ring makatanggap ng benepisyo. Taunang kailangan itong gawin at kung hindi kayo makakapag-comply sa deadline, maaring pansamantalang mapigilan ang inyong pensyon. Para sa SSS pensioners, maaari kayong mag-ACOP sa pamamagitan ng My.SSS online portal sa anumang SSS branch o sa pamamagitan ng mga accredited partner institutions. Para sa GSIS, maaari itong gawin sa pamamagitan ng GSIS Touch, GWAPS Kiosk o sa opisina. Ngayong Mayo 2026, kung mayroon kayong naantala o napigilan na pensyon, isa sa mga unang tanong na itatanong ng opisyal sa inyo ay, nakapag-ACE up na po ba kayo? Kaya bago pa man tumawag o bumisita, tiyakin na ang inyong ACOP ay updated na. Huwag ninyong palampasin ito. Isang maliit na hakbang lamang ito na malaking epekto ang taglay para sa inyong buwan ng kita. Para sa mga SSS pensioners, ang release schedule ng pension ay nakabatay sa inyong date of birth. Ang mga pensyonado na ang kaarawan ay mula ika-1 hanggang ika-10 ng buwan ay karaniwang pinipirmahan ang kanilang pensyon sa unang linggo ng buwan. Ang mga kaarawan mula ika-11 hanggang ika-20 ay sa ikalawang linggo, at ang mga kaarawan mula ika-21 pababa ay sa ikatlong hanggang ika-4 na linggo ng buwan. Para sa mga GSIS pensioners, ang release schedule ay nakadepende sa inyong agency number at sa paraan ng inyong pagpapalabas ng bayad. Maging ito man ay sa Land Bank, DBP o iba pang authorized depository banks. Ang GSIS ay nagsisimula ng pagpapalabas ng pensyon sa unang araw ng buwan at patuloy ito hanggang sa katapusan ng buwan. Ngayong Mayo 2026, may ilang bagay na kailangan ninyong isaisip. Una, dahil ang Mayo 1 ay holiday, araw ng paggawa, ang ilang transaksyon ay maaring ilipat sa susunod na araw ng trabaho. Pangalawa, kung ang inyong regular na release date ay nahulog sa isang weekend o holiday, maging handa na maaring maaga o maglaon ang inyong matanggap. Ang aming rekomendasyon, huwag kayong mag-alala agad kung hindi pa dumarating ang inyong pensyon sa dating petsa. Bigyan ninyo ito ng 1 o 2 araw ng buffer bago kayo tumawag sa opisina. Maraming beses, ang pagkaantala ay dahil lamang sa administrative na proseso at hindi dahil may problema sa inyong account. Narito ang simple na paraan para alamin kung kayo ay nasa tamang grupo. Para sa SSS, kalkulahin ang inyong buwanang pensyon. Kung ang inyong average monthly salary credit o AMSC sa inyong pinakamataas na 10 taon ng kontribusyon ay nasa pagitan ng $15,000 hanggang $20,000, ang inyong tipikal na buwanang pensyon ay maaaring nasa pagitan ng $3,500 hanggang $4,500. Ngayon, kung mayroon kayong arrear o back pay mula sa nakaraang buwan na hindi nabayaran ng maayos, maaaring 2 buwan ang katumbas ang inyong matanggap sa isang bayad, na nagdudulot ng halagang malapit sa may 8,400. Para sa GSIS, ang mga pensyonado na ang buwanang pensyon ay nasa 4,000 hanggang 4,500. Kasama ang posibleng COLA o iba pang allowance na inilabas ngayong buwan, ay maaaring makarating sa 4,400 na total na matanggap. Ang pinakatiyak na paraan, makipag-ugnayan sa inyong SSS o GSIS branch at humingi ng breakdown ng inyong pensyon. Lahat ng ito ay dokumentado at kailangan nilang ipaliwanag sa inyo ng malinaw. Kung kailangan ninyong personal na bumisita sa SSS o GSIS branch ngayong buwan, narito ang ilang bagay na makakatulong sa inyo. Una, magdala ng complete na dokumento. Para sa SSS, magdala ng inyong UMID card o SSSID at kung hindi available, 2 sa mga sumusunod: pasaporte, driver's license o iba pang government-issued ID na may larawan. Para sa GSIS, dalhin ang inyong GSIS e-card at isang valid ID. Pangalawa, pumunta ng maaga. Ang mga SSS at GSIS branch ay karaniwang mas maraming tao sa unang at huling linggo ng buwan. Kung maaari, pumunta kayo sa kalagitnaan ng buwan
Miyerkules o Huwebes upang maiwasan ang mahabang pila. Pangatlo, kung may kasama kayong mas bata, lalo na kung nahihirapan kayo sa paglalakad o nakikita, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Ang mga ahensya ay may mga staff na handang tumulong sa mga nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ikaapat, kung maaari gamitin ang online na serbisyo. Ang My SSS portal at ang GSIS website ay nagbibigay ng option na tingnan ang inyong pension details, loan balance at contribution history nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Kung may tutulong sa inyo, isang kamag-anak o kaibigan, huwag nang magatubiling humingi ng tulong nila para gawin ito online. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Sa panahon na ito ng mga update at pagbabago sa pensyon, maraming taong masama ang loob na sinasamantala ang mga pensyonado. Maaaring may tumawag sa inyo na nagsasabing ahente ng SSS o GSIS at hihilingin ang inyong personal na impormasyon, ang inyong SSS number, birthday, o kahit ang inyong ATM PIN para daw maayos ang inyong pensyon. Huwag kayong maniwala. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi kailanman hihiling ng inyong PIN o password sa pamamagitan ng telepono o text message. Ang tunay na ahente ay hindi kailanman magtatanong ng inyong buong account number sa telepono. Kung may tumawag sa inyo na kahina-hinala, agad na ilagay ang telepono at tawagan ang opisyal na hotline ng SSS o GSIS upang i-verify ang impormasyon. Ang opisyal na hotline ng SSS ay 1455. Para sa GSIS, ang kanilang hotline ay 847-4747. Ang mga numerong ito ay libre at maaring tawagan mula sa anumang landline o mobile phone. Ibahagi ninyo ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming beses, ang scammer ay nagtatarget ng mga taong hindi alam ang mga ganitong babala. Bago tayo magtapos, nais kong magsalita ng mula sa puso. Ang bawat isa sa inyong nanonood ngayon, kayo na nagtrabaho ng matagal, nagbayad ng kontribusyon sa SSS o GSIS sa loob ng maraming taon, nagsakripisyo para sa inyong pamilya at sa inyong kinabukasan. Kayo ay karapat-dapat sa bawat pisong pensyon na dumarating sa inyong kamay. Hindi ito regalo, hindi ito awa. Ito ay ang bunga ng inyong pagsusumikap. Ito ay ang resulta ng inyong mga taon ng trabaho. Ito ay ang inyong karapatan, isang karapatang kinikilala ng batas at ng inyong mga kontribusyon sa lipunan. Kaya naman, huwag kayong mahiyang itanong. Huwag kayong mahiyang humingi ng paliwanag sa opisina. Huwag kayong matakot na ipaglaban ang inyong benepisyo kung sa tingin ninyo ay may mali. Ang SSS at GSIS ay umiiral para pagsilbihan kayo. Hindi kayo ang dapat mangamba sa kanila. Kung may mga katanungan kayo, lagi kayong maaaring tumawag sa opisyal na hotline, bumisita sa pinakamalapit na branch, o hanapin ang mga sagot sa kanilang opisyal na website. At kung hindi pa kayo naka-ACOP ngayong taon, gawin na ito ngayong buwan. Huwag nang maghintay pa. May isa pang mahalagang update na dapat ninyong malaman. Sa aming mga susunod na video, tatalakayin namin ang mga posibleng dagdag na benepisyo para sa mga senior citizen na pensyonado ngayong ikalawang kalahati ng 2026, kabilang ang mga balita tungkol sa 13th month pension at iba pang allowance. Kaya siguraduhin na kayo ay nakasubscribe at ang notification bell ay naka-on. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyari pong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na nagtatrabaho pa o kasalukuyang pensyonado na. Ang isang simpleng share ay maaaring malaking tulong para sa isang taong nangangailangan ng impormasyong ito. I-like din ninyo ang video na ito upang mas maraming tao ang makita ito, lalo na ang mga pensyonado na hindi pa alam ang mga update na ito. Salamat sa inyong oras at tiwala. Patuloy kayong mag-ingat, patuloy na magtanong, at huwag hayaang mawala ang kahit isang piso ng inyong pinaghirapang pensyon. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi at mabuhay kayong lahat.